Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Magandang araw Pilipinas! Nasa ang parte man kayo ng bansa, sisiguraduhin namin aabot sa inyo ang mga balitang mas maganda pa sa good news. Bawal muna ang nega dahil hatid namin ng mga kwentong kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at kaalaman. Live sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako po si Angelica Cosme at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating unang good news ngayong araw, na mahagi ng mahigit 3 milyong halaga ng farm machineries and equipment ang Department of Agrarian Reform sa mga benepisyaryo nito sa Misamis Occidental. Bukod dito, namigay rin ang Certificate of Condonation para naman sa mga magsasaka sa nasabing rehiyon. Narito ang report ni James Galange. Namahagi na mahigit 3 milyong halaga ng farm machineries and equipment at electronic land titles ang Department of Agrarian Reform o DAR sa mga Agrarian Reform beneficiaries sa probinsya ng Misamis Occidental. Ngayon hindi nakatanggap ng Certificate of Condonation o COCROM na nagpapalaya naman sa mga magsasaka mula sa pagkakautang sa mga lupang kanilang isinasaka. Yan ay bilang tulong ng kagawaran sa kabuhayan at lalo mapataas ang kita ng mga magsasaka sa nasabing probinsya. Samantala, kabilang rin sa proyekto ng DAR ay mamahagi ng libreng serbisyong legal na siyang natanggap naman ng mga ARB sa probinsya ng San Fernando, Sibuyan, kung saan mahigit 300 ARB ang natulungan mula sa iba't ibang barangay at komunidad. Ayon kay Provincial Agrarian Reform Officer 2 Claro Paquing, nais ng naturang inisyatibo na mailapit ang serbisyo ng pamahalaan, lalong-lalo na sa mga liblib at walang akses sa serbisyong legal. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Museum of the Philippines sa Nagdaang International Museum Day ngayon pong taon, formal nitong ilunsad ang bagong historical marker na kinikilala ang pinagmula ng pambansang museo. Kasabay niyan ay ang pagbabalik din ng access patungo sa National Museum mula sa Maria Orosa Street. Ang mga detalye sa report ni Rovic Manuel. Ipinagdiwang ng National Museum of the Philippines ang International Museum Day ngayong taon sa pamamagitan ng pagbubukas muli ng kanilang pangunahing tarangkahan at pagpapasinaya ng bagong historical marker. Ang bagong marker ay naglalaman ng binagong petsa ng pagkakatatag ng National Museum na nirepaso at inaprubahan ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP noong taong 2022. Matatagpuan ito sa bagong ayos na Sentinel of Freedom Monument sa Liwasang Rizal at kinikilala nito ang isang royal decree noong 1887 na nagtatag sa Museo Biblioteca de Filipinas bilang unang pambansang museo at aklatan ang pinagmula ng kasalukuyang National Museum. Ang monumento na may taas na 11.14 meters ay itinayo sa inisyatibo ng Department of Tourism at naging bahagi ng museo mula noong taong 2019. Kasabay ng pagpapasinaya ng marker ang muling pagbubukas ng pangunahing tarangkahan ng museo sa Maria Orosa Street na isinara sa publiko sa loob ng 4 na taon. Kaya naman mula ngayon muling magkakaroon na ng direktang daan ang mga bisita papunta sa National Museum Complex mula sa Maria Orosa Street at Rizal Park. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mayroon na namang bagong nadiskubre sa karagatan ng Pilipinas na nagbukas ng bagong pag-asa sa larangan ng agham at medisina. Natuklasan kasi ng mga scientists mula sa University of the Philippines ang bagong uri ng neuropeptides na may mahalagang papel sa paggana ng katawan at posibleng maging susi sa makabagong lunas sa teknolohiya sa hinaharap. Kung ano ito, alamin natin sa report ni Arnold Herrera. Nakatuklas sa mga scientist mula sa University of the Philippines ng bagong uri ng neuropeptides mula sa isang uri ng local sea cucumber na tinatawag na Holothurias cabra.
Ang mga neuropeptides ay mga signaling molecule na ginagampanan ng mga papel bilang neurotransmitters, neuromodulators, at mga hormone na kasali sa iba't ibang mahalagang proseso sa katawan gaya ng osmoregulation, reproduction, pagpapagaling ng mga sugat at tissue regeneration. Kasalukuyang inaaral ang H. scabra at ang Stichophus cf. Horrens, dalawa sa mga sea cucumber species na matatagpuan sa Pilipinas para sa kanilang potensyal sa larangan ng neuropeptide research. Maaaring magbukas ito ng mga bagong pag-aaral at potensyal na applications sa larangan ng medisina, agrikultura at marine biotechnology. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ngayong National Heritage Month, nanawagan ng mga tagapagtaguyod ng kultura sa General Santos City sa publiko, lalo na po sa kabataan, na kilalanin at yakapin ang kasaysayan at pinagmula ng kanilang lungsod. Ayon sa mga lokal na opisyal, mahalaga ang pagtuturo ng lokal na kasaysayan upang mapalalim ang pagkakakilanlan at pagmamalaki sa sariling kultura. Narito ang report ni Rose Babiera. Nanawagan ang mga tagapagtaguyod ng kultura at pamana ng General Santos City sa publiko na kilalanin ang kanilang pinagmulan bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Heritage Month. Ayon kay Eliodoro Alcaya Jr., Tourism Officer ng City Economic Management and Cooperative Development Office, mahalagang maunawaan ng bawat isa ang kanilang pinagmulan upang lubos na papahalagahan ang kulturang bumubuo sa kanilang pagkatao. Ibinahagi rin ni Alcaya na ang bansag na general ay hindi lamang titulo kundi simbolo ng pagkakaisa at pagkakakilanlan ng lungsod. Aniya ang kasaysayan ng lungsod ay nakaugat sa pagtutulungan ng tri-people, ang mga Blans, Moro at Kristiyanong mga nanirahan sa Jensan. Ikinuwento naman ni Francisco Tito Santos, presidente ng The Pioneers, descendants of General Paulino Santos, ang sakripisyo at pamumuno ng kanyang lolo na si General Paulino Santos na siyang pinagmula ng pangalan ng lungsod. Naniniwala sina Alcaya at Santos na mahalaga ang heritage education upang mailapit sa kabataan ang kasaysayan ng lungsod. Inaasahan ng lungsod na ang mga aktibidad gaya ng localized historical content, exhibit at school-based quiz bowls ay magpapalalim sa pagmamalaki ng kabataan sa kanilang pagkatao at pinanggalingan. Bilang bahagi ng NHM 2025 at Local History and Heritage Week ng lungsod, isasagawa mula May 26 hanggang May 28 ang mga sumusunod. Colorized photo exhibit, General Paulino Santos Quiz Bowl, libreng heritage tour sa Plaza General Santos. Dagdag pa ni Alcaya, nasa huling yugto na ng curation at interior design ang lokal na museo ng lungsod. Kapag natapos, ito na ang magiging opisyal na tahanan ng mga artifact at exhibit tungkol sa kasaysayan ng General Santos City. Sa ngayon, ang ilan sa mga personal na kagamitan ni General Paulino Santos ay matatagpuan sa General Paulino Santos Museum sa Notre Dame of the Diangas University na isa sa mga pangunahing destinasyon ng cultural at heritage tour ng lungsod. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi lang pagpaparada ng mga kalabawang tampok sa taunang Kneeling Carabao Festival sa Pulilan, Bulacan. Isa itong makasaysayang tradisyon na nagbibigay pugay sa mga magsasaka, nagsusulong ng agrikultura at nagpapakilala sa yaman ng kultura ng bayan. Sa taong ito, daan-daang kalabaw ang muling lumuhod sa harap ng simbahan bilang simbolo ng pananampalataya at pasasalamat. Ang mga naging kaganapan sa report ni Mili Borja. Hindi lamang isang taunang tourism event ang Kneeling Carabao Festival ng Pulilan, Bulacan. Isa rin itong makasaysayang selebrasyon na naglalayong panatilihin ang tradisyonal na pagsasaka ng palay at isulong ang pag-unlad ng industriya ng gatasan sa bayan. Ayon kay Joseph Christian Navarro, Municipal Tourism Officer ng Pulilan, nagsimula ang pagdiriwang noong dekada 1920. May humigit kumulang 2,000 hectares ng lupaing sakahan sa Pulilan na nakapag-aani ng tinatayang 10,000 metric tons na palay taon-taon. Ngayong taon, nasa 427 na kalabawang lumuhod sa parada kung saan sila ay lumuhod sa harap ng Simbahang Katoliko ng Pulilan bilang paggalang kay San Isidro Labrador, ang patron ng mga magsasaka, manggagawang bukid at mga tagapag-alaga ng lupa. Mas mataas ang bilang ng mga lumahok na kalabaw ngayong taon kumpara sa 277 noong 2024 at 266 noong 2023. Nagbibigay rin ng subsidiya ang lokal na pamahalaan sa mga magsasakang sumasali sa festival bilang insentibo at paraan upang maparami ang populasyon ng kalabaw sa mga
mga barangay. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan sa Department of Tourism upang maisama ang Niling Carabao Festival sa Philippine Experience Program, isang hakbang upang muling makapagdala ng mga banyagang turista sa Pulilan, gaya ng naging tagumpay nito noong 2000s sa ilalim ng WOW Philippines Program. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muli na namang nagpakitang gilas ang Pinoy at ngayon sa entablado naman ng Europa. Isang Filipino-Australian singer ang nagwagi sa prestiyosong Eurovision Song Contest sa kauna-unahang pagkakataon. Dala ang boses, talento at kwento ng isang kabataang may dugong Pilipino. Kilalanin si JJ sa report ni Mili Borja. Itinanghal na kampiyon ng Filipino-Austrian singer na si Johan Pitch, kilala bilang JJ, sa ika-69 edition ng Eurovision Song Contest ginanap sa Basel, Switzerland. 26 na bansa ang nagtagisan sa Grand Finals ng pinakamatagal ng isinagawa ng international song competition sa mundo. Ipinagmalaki ng 24-year-old na si JJ ang kanyang orihinal na awitin na Wasted Love na humakot ng 436 points, 258 mula sa hurado at 178 mula sa public vote na nagbigay sa Austria ng kanilang ikatlong panalo sa Eurovision. Natalo ni JJ ang pambato ng Israel at Estonia. Noon na nang nanalo ang Austria sa Eurovision noong 1966 sa pamamagitan ni Udo Jürgens at noong 2014 sa pamamagitan ni Conchita Wurst. Si JJ rin ang ikalawang Pilipino na kumatawan sa Austria sa naturang kompetisyon, kasunod ni Vincent Bueno noong 2021. Sa Instagram, ibinahagi ni JJ ang isang video kung saan hawak niya ang kanyang Eurovision trophy. Sa caption, ipinahayag niya ang mensaheng "Love is never wasted." Ipinanganak si JJ sa Vienna at lumaki sa Dubai, kung saan nahubog ang kanyang pagmamahal sa musika sa pamamagitan ng family karaoke sessions at ng impluwensya ng kanyang amang mahilig sa opera. Ang kanyang ama ay isang Austrian IT specialist habang ang kanyang ina ay isang Filipina cook. Noong 2016, bumalik sa Austria ang kanyang pamilya. Doon lalo pang pinatibay ni JJ ang kanyang talento sa pagsali sa mga local talent shows at opera productions. Bago ang kanyang pagkapanalo sa Eurovision, lumahok si JJ sa The Voice UK noong 2020 kung saan siya ay naging bahagi ng Team will.i.am ng Black Eyed Peas. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muling nasilayan ng publiko ang isa sa pinaka-makabuluhang simbolo ng pananampalataya at kasaysayan ng Pilipinas, ang Pope Mobile na ginamit ni Pope Francis noong kanyang pagbisita sa bansa taong 2015. Bumida ito sa isang espesyal na exhibit sa Ateneo de Manila University ilang linggo matapos ang pagpanaw ng Santo Papa. Narito ang report ni Dustin Bayog. Ibinida sa Ateneo de Manila University ang Pope Mobile na ginamit ng yumaong Pope Francis sa kanyang makasaysayang pagbisita sa Pilipinas noong 2015. Nilagay ang Filipino-made na sasakyan na didisenyo sa parang tradisyonal na jeepney sa Bellarmine Field sa tapatan Church of the Jesus hanggang noong May 25. Bukod sa mismong Pope Mobile, bumida rin sa exhibit ang dalawang panalangin. Isang panalangin para sa walang hanggang kapahingahan ni Pope Francis at isa para sa kanyang kahalili na si Pope Leo XIV. Inaguri ang Pope Jeep at sasakyan na ginawa noong 2014 sa loob lamang ng 6 na buwan ng Armored Transport Plus Incorporated. May bukas na disenyo ito upang makabati si Pope Francis sa kanyang mga deboto habang bumibiyahe. Ginamit ng Santo Papa ang jeep sa kanyang pagdalaw sa Maynila, Tacloban at Leyte. Simula noon nakaimbak na ito sa pasilidad ng ATP at regular na sinasailalim sa maintenance. Noong Abril, dinala rin ng Pope G sa Quiapo Church sa Maynila at sa San Antonio Parish sa Makati. Pumanaw si Pope Francis, kilala rin bilang Lolo Kiko, noong April 21 sa edad ng 88 dahil sa stroke na nauwi sa coma at irreversible na pagkabigo ng puso. Bago siya pumanaw, halos isang buwan siya na ospital dahil sa matinding pulmonya. Inilibing siya noong April 26 sa Santa Maria Maggiore Basilica sa Roma, isang paglabag sa tradisyong libingan ng mga Santo Papa. Bumisita si Pope Francis sa Pilipinas, mahigit isang taon matapos ang pananalasa ng Super Typhoon Yolanda, kung saan nagdao siya ng misa sa Manila Cathedral, Universidad ng Santo Tomas at Tacloban City. Isa rin sa mga dating ginamit ang Pope Mobile ng Santo Papa ay ang kasalukuyang ginagawang mobile health clinic para sa mga batang nasa Gaza Strip bilang pagtupad sa isa sa kanyang huling kagustuhan. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Good news naman tayo, pagdating sa sports, itinampok sa opisyal na logo ng Palarong Pambansa 2025 ang imahe ng kauna-unahang Pilipinong Olympic medalist na si Teofilo Ildefonso. Para sa Balitang Sports, ihatid yan ni Millie Borja. Isinama ng mga Enable Weavers na sina Janet Rico at Mary Ann Cuagas ang larawan ng unang Filipino Olympic medalist na si Teofilo Ildefonso sa opisyal na logo ng Palarong Pambansa 2025. Ang disenyo ay nakahabi sa tradisyonal na Enable textile na may pixelated na larawan ni Ildefonso na nakapatong ang mga kamay sa bewang, isang kilalang posisyon ng Ilocano Short. Ginamit dito ang kulay pula at asul na kumakatawan sa mga kulay ng bandila ng Pilipinas. Si Ildefonso ay pinanganak sa PD Ilocos Norte at nagwagi ng 2 bronze medals sa men's 200-meter backstroke sa 1928 Amsterdam Olympics at 1932 Los Angeles Olympics. Ayon kay Xavier Ruiz, Tourism Supervising Operations Officer ng Provincial Government of Ilocos Norte, ang Enable logo ay gagamitin sa mga ihahandog na special awards sa closing ceremonies ng palaro. Sa Facebook post ng Ilocos Norte Tourism, sinabing si Ildefonso ay simbolo ng tagumpay mula sa pagdiga at pamana ng bawat Ilocano na kampiyon. Ang Palarong Pambansa 2025 ay may tema na nagkakaisang kapuluan, ay gaganapin sa Ilocos Norte mula May 24 hanggang 31, 2025. Ito ang ika-65 na edisyon ng pinakamalaking paligsahan sa palakasan para sa mga mag-aaral sa elementarya at sekundarya sa buong bansa. Para sa Deezer HTV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nag-courtesy call kay Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang ang cast and crew ng Hollywood film na The Last Resort. At sa larangan pa rin ng pelikula, pinagbibidahang sports drama film na Sunshine ni Maris Racal nakasecure ng North American distribution rights. Yan at iba pang The Better News sa mundrang showbiz, tutukan sa report na ito. Winelcome ni Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang ang main cast and production team ng upcoming romantic comedy movie na The Last Resort. Nakabarong Tagalog at Filipiniana ang Hollywood stars na mag-courtesy call kay PBBM. Mahihita namang nakatanggap ng film clapper ang Pangulo, pirmado ng cast. Umaasaan niya si Pangulong Marcos na makatutulong ang naturang pelikula upang higit na maipakilala ang Pilipinas sa buong mundo. Ayon sa producer ng The Last Resort, kinuna ng mga eksena sa El Nido, Palawan, Oslo, Cebu, Las Casas, Filipinas de Acuzar sa Bataan at Bonifacio Global City. Ang kwento ay ikot sa isang hotel executive na ipinadala sa Pinas para mag-scout ng bagong resort location. At sa isang di inaasahang pagkakataon, mahuhulog ang loob nito sa ganda ng bansa at sa isang piloto. Valentine's Day next year, inaasahang mapapanood sa mga sinihan ang The Last Resort na pinagbibidahan ng Star Wars actors na sina Alden Ehrenreich at Daisy Ridley. Heto, usapang pelikula pa rin tayo. Masayang shinare ni Direk Antoinette Hadaone na nakasecure ng North American distribution deal ang pelikulang Sunshine na pinagbibidahan ni Maris Racal. Pero bukod pa riyan, kabilang din daw sa nilagdaang kasunduan ang distribution rights at ang pagkakaroon ng English language adaptation. Habang isang good news mula sa direktor ng Sunshine ay ang pagkakaroon ng theatrical release ng Sunshine sa Philippine cinemas soon. Kung matatandaan, last February nanalo ng Crystal Bear for Best Film ang naturang sports drama movie sa 75th Berlin International Film Festival. Samantala sa iba pang balita, proud dad ang veteran TV host na si Edu Manzano sa academic achievement ng kanyang anak na si Enzo. Sa Instagram, ipinasilip ni Edu ang ilang pictures mula sa graduation day ng kanyang anak na nagtapos na sa kanyang master's degree in public administration sa New York University. Sa uli, itinuturing anyang blessing ng TV host na lahat ng kanyang mga anak ay nagtagumpay na sa kanilang tinatahak na karera. Bukod kay Enzo at sa sumunod din sa kanyang yapak bilang TV host na si Luis Manzano, si Edu ay may 2 pang anak na sina Adi at Diego. At iyan ang mga balitang hashtag #PampaGoodVibes para sa inyo. Magkita-kita po ulit tayo bukas. Dala pa rin ang mga balitang tiyak magpapa-feel better sa iyo. Para naman sa ating mga live streamers sa website, palagi lang pong tumutok. At kung meron po kayong gustong i-share mga kwentong hatid ay good vibes, ay ilagay nyo lang po yan sa ating comment section. Tandaan lang na libre po ang umiti at maging masaya. Kaya naman, huwag mo na itong ipagkait sa iba. Hashtag good vibes lang. Ito ang The Better News para sa DZRH TV. Ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.